Dr. Vito, meron po kaming nabalitaan po sa news na namatay daw po ito sa rabies. Nakagat daw po ito ng aso. Bali, ang kwento nito, nakagat po ito ng aso 9 months after po niyang makareceive ng 1 out of 3 vaccines po ng anti-rabies. So ano po yung mga nakita po ninyo? Alam po napanood nyo po ito, so marami pong nagtatanong. Bali sa balita, ito po ay may mga simptomas na umiiyak, gawa ng kirot, sobrang sakit. Napapansin po nila hindi makontrol yung paglalaway. Napapansin po nila na hindi daw po ito umiinom ng tubig at parang nasasamid. At para pong natatakot po ito na mahanginan or masagian po ng electric fan or hangin. So, ang nakuha kasi nung pasyente na yon ay around mga first dose ng vaccine lamang. Dahil ang naging reason, medyo may kamahalan din talaga. Tapos, nagmamadali sa trabaho. At maraming iniisip kasi unang-una muna yung kapakanan ng kanyang pamilya. So, kadalasan din po sa napapansin namin kahit ito po sa probinsya, pag nakaisang bakuna na, hindi na po tinatapos. Una kasi, wala silang panahon para pumilat na napakahaba. Pangalawa, iba namamahalan po sa bakuna. At pangatlo po, talagang naniniwala po sila na pwede naman po yung tandok na ipasipsip lamang po yung sugat at yun daw pong rabies ay mapapasama na. So kawawa din po yung sumisipsip po nung laway ng aso or kung ano mang kumagat sa inyo kasi di tayo nakakasigurado. So ibig sabihin po, pwede rin pong maka-apekto doon sa tumulong po sa isang pasyente. So ano po yung lesson na maaari po nating makuha dito? Number 1 po kapatid, kapag kayo po ay nakagat po ng aso, nakalmot ng pusa, kailangan nyo pong magpakonsulta sa ating mga butihing doktor. Bakit? Kasi po ang animal bite, meron po kaming kategory niyan. May mga kategorya po dyan. Category 1, 2, 3. Para malaman po namin ano po ba yung appropriate na management. Ano po ba yung tamang management o lunas na ibibigay po namin sa inyo. Hindi po kasi bigay lamang po yan ng anti-rabies. May mga binibigay din po kaming gamot at management po para sa mga sugat. May mga iba kasi talaga pang lumubog lamang yung ngipin, pinadugo, o kaya talagang lacerate po, meron talagang sugat na malaki na kailangan i-repair, o kaya kailangan din naman po namin pagilingin by secondary intention. Ibig sabihin, hindi naman po kailangan tahiin at kailangan lamang pong pahilumin ang sugat. Pangalawang lesson kapatid, napaka-importante po kasi na makumpleto natin yung bakuna. Pag sinabi po kasing doses, may mga 2 doses, 3 doses, 4 doses, and 5 doses. Napaka-importante po kasi sa atin yan. Bakit? Ito kasi yung paraan ng iyong katawan para makadevelop siya ng protection. Ang tawag doon is antibodies. Ibig sabihin, para magkaroon po siya ng sapat na protection kapag po sa virus na yan. O kaya po sa mga bacteria, o kagaya nga po nitong sa rabies, napaka-importante po niyan. So yun ang importante kung bakit po yung ibang mga sakit, ibang karamdaman, kailangan ng serial dose po ng vaccines. So, pangalawa kapatid, ito kasi yung way para makapag-provide po ng optimum protection at mabawasan natin yung fatal outcome. Yung delikado nga po, although napaka-rare po talaga magkaroon yan. So, ibig sabihin, hindi naman talaga 100%, at least mas mapababa natin ang chance na magkaroon ng risk o magkaroon po ng ganung trahedya at pangyayari. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payo medikal. Mapagpalang araw sa ating lahat.